Sa mga entablado ng telebisyon at pelikula sa Pilipinas, may mga artistang tila biglang sumabog at humakot ng malaking tagumpay na hindi inaasahan ng marami. Ang isa sa mga kakaiba at hindi malilimutang kwento ng tagumpay sa Philippine entertainment ay ang paglago at pag-angat ni Empoy Marquez. Isang simpleng lalaki na nagmula sa probinsya at nagtagumpay sa mundo ng showbiz dahil sa tapang, katatagan, talento at kakaibang personalidad na tumimo sa puso ng maraming manonood. Si Julius Herman Ramos Marquez na mas kilala sa kanyang screen name na Empoy Marquez ay pinanganak noong 3 ng Hulyo 1981 sa Baliwag, Bulacan. Bilang panganay sa 7 anak sa kanyang pamilya, hindi naging madali ang buhay niya noong siya'y bata pa lamang. Nang kanyang mga magulang ay naghiwalay noong siya'y nasa ika-6 na baitang pa lamang. Naranasan niyang mabigat na responsibilidad para sa sarili at kanyang mga kapatid. Ang personal na buhay na puno ng sakripisyo noong kabataan ay tila siyang hinubog upang magpursige at magkaroon ng malalim na pag-unawa sa buhay. Sa murang edad, tila natuklasan na ni Empoy ang kanyang likas na pagkakomedyante at talento sa pagpapatawa. Sa kanyang pag-aaral sa Baliwag North Central School at sa Fernandez College of Arts and Technology, unti-unti niyang pinagyaman ang kanyang kakayahan sa pagpapatawa at pag-arte. Siya at ang kanyang mga kaklase ang madalas na inaasahang makapagpatawa sa klase. Isang maagang pahiwatig na ang komedi hindi lang libangan kundi talentong taglay niya. Hindi tulad ng iba pang mga artista na agad na nakakapasok sa showbiz dahil sa koneksyon o galing sa talent agency, ang pagpasok ni Empoy sa industriya ay medyo hindi planado at puno ng hirap. Ang kanyang pagsisimula ay nagsimula noong 2003 nang siya'y lumahok at nanalo sa Mr. Suave Lookalike Contest sa noontime show na Magandang Tanghali Bayan ng ABS-CBN. Ang patimpalak na ito ay hindi lamang basta kompetisyon para sa pisikal na anyo. Ito ay isang pagkakataon para makilala ng mas malawak ng publiko ang mga kalahok. Ang panalong ito sa palabas ang nagbigay kay Empoy ng unang pagkakataong makapasok sa showbiz at nagbukas ng pintuan sa maliliit na papel sa pelikula at telebisyon. Sa panalo niya sa Mr. Suave Contest, agad siyang nabigyan ng bahagi sa pelikulang Mr. Suave noong 2003 na pinagbidahan naman ni Vong Navarro. Kahit maliit lang ang papel na ginagampanan niya, ito ang naging unang hakbang niya sa pag-arte sa pelikula. Sa pelikulang ito, kasama ni Empoy ang ilan sa mga kilalang komedyante at artista noon at iyon ang naging unang pagkakataon na mas nakilala ang kanyang mukha sa mga manonood. Pagkatapos ng panimulang papel na iyon, hindi naging madalian ang pag-angat ni Empoy sa industriya. Sa halip, tinanggap niya ang mga maliliit na papel at supporting roles sa iba't ibang pelikula at programa. Maraming beses na siyang na-typecast bilang comical sidekick o kaakit-akit na kasama sa mga palabas na komedya at teleserye. Sa mga sumunod na taon, unti-unting lumago ang kanyang karera sa telebisyon at pelikula. Isa sa mga programang nagsilbing malaking bahagi ng kanyang pag-angat ay ang TV5 sketch comedy show na Loco Moco mula 2008 hanggang 2013, kung saan madalas siyang lumalabas sa iba't ibang komedya at sketches kasama ng iba pang mga komedyante. Ito ang kanyang naging tahanan sa telebisyon sa mahabang panahon at nagbigay daan para mas marinig at makilala ang kanyang pangalan at talento sa pagpapatawa. Pagkatapos ng Loco Moco, nagkaroon din siya ng iba pang mga proyekto sa TV5 tulad ng Kapitan Awesome noong 2012 hanggang 2013, kung saan siya ang nagportray ng titular superhero na nakakatawa, at ang sitcom na Mac and Cheese noong 2015 kasama si Derek Ramsey. Ang Mac and Cheese ay tinuturing na malaking break para sa kanya sa telebisyon dahil dito mas lumabas ang kanyang comedic timing at mas napansin siya ng mas malalaking audience. Gayunpaman, kahit nakakakuha na siya ng mga proyekto, hindi madali ang buhay ni Empoy noon. Tulad ng marami pang aspiring artista, nagtrabaho siya sa iba't ibang odd jobs upang makatulong sa pamilya, mula sa pagiging crew sa fast food, convenience store at grocery store, maging paggawa ng mga video shoot sa mga events. Ang mga karanasang ito ayon sa kanya ang nagturo sa kanya na kung paano maging mas matatag at humarap sa hamon ng buhay. Ang talagang naging pivot point sa karera ni Empoy ay ang pelikulang Kita Kita noong 2017, kung saan siya ay bida kasama si Alessandra De Rossi. Sa pelikulang romantikong komedya na ito, ginampanan niya ang karakter na si Tonyo, isang simpleng OFW sa Japan na nagmahal kay Leia, ginampanan ni Alessandra, isang babae na nawala ng paningin matapos masaktan sa pag-ibig. Hindi inaasahan ng marami na ang Kita Kita ay magiging isang napakalaking hit laban sa mga malalaking pelikula ng mainstream. Ang pelikulang ito ay naging pinakamataas na kita ng independent Filipino film sa kasaysayan. Kumita ng humigit kumulang 300 million peso sa takilya sa loob lamang ng ilang linggo matapos itong ipalabas. Ang tagumpay ng pelikula hindi lamang nasusukat sa pera. Dahil dito, natagpuan ng publiko ang isang bagong mukha ng leading man.
Hindi ang typical na gwapo at matikas na artista, kundi isang komedyante na may simple at tunay na dating, na kayang magbigay ng kakaibang kulay sa isang romantic comedy. Dahil sa husay niyang umarte, nominado siya para sa Gawad Urian Best Actor, isang malaking parangal para sa isang artista na dati palaging nasa supporting roles lamang. Matapos ang kita-kita, hindi na bumalik ang dating pananaw ng industriya at manonood kay Empoy bilang simpleng komedyante lamang. Mula sa independent film na iyon, naging mas maraming proyekto ang dumaloy sa kanyang karera, mula sa mga pelikulang tulad ng Kusina Kings noong 2018 hanggang sa mga serye sa telebisyon at iba pang mga papel na mas malaki at mas kapanapanabik. Bukod sa kita-kita, nagkaroon din si Empoy ng iba pang mahalagang papel na nagbigay daan sa kanya na mas makilala sa iba't ibang genre. Kasama rito ang mga pangunahing project na tulad ng sa telebisyon. Lumabas siya sa drama series na Since I Found You noong 2018 kung saan siya ay naging bahagi ng storyline kasama ng iba pang mga kilalang artista. Isa rin sa kanyang appearances sa FPJ's Ang Probinsyano simula 2019 kung saan ginampanan niya si Domingo Suarez, isang karakter na nagdala din ng pagkilala dahil sa malaking reach ng serye sa masa. Patuloy din siyang nakikita sa iba't ibang mga pelikula at palabas tulad ng My Some Babe noong 2024 kasama si Kim Molina, isang kwento ng rom-com na may kakaibang twist. Noong 2024, sumamak din siya sa hosting ng I Wonder kasama si Susan Enriquez na nagpapakita na hindi lang siya limitado sa comedy o acting, kundi pati na rin sa pagbabahagi ng kwento at impormasyon sa telebisyon. Sa pelikulang Batang Pako, na nakaschedule ipalabas sa Pebrero 2026, makikita rin si Empoy sa isang action comedy at family drama na inaabang ang proyekto. Isang patuloy pa rin ang pag-angat at pagkilala sa kanyang versatility bilang artista. Hindi madaling sagutin sa isang pangusap kung bakit sumikat si Empoy Marquez, ngunit ang ilan sa mga pinakamahalagang dahilan ay ang mga sumusunod. Una, ang kanyang hindi karaniwang imahe bilang isang leading man sa kita-kita ay nagbigay ng bagong perspektibo sa mga manonood. Isang aktor na hindi typical na matinee idol ngunit may tunay na karisma at natural na kakayahan sa pag-arte. Pangalawa, ang kanyang kakayahan sa komedya ay hindi lamang pagpapatawa kundi nagbibigay din sa kanyang emosyonal na range. Kaya niyang gawing mas makabuluhan ng mga eksena na may drama man o kaligayahan. Pangatlo, ang kanyang relatable persona mula sa pagiging simpleng Pinoy na nagmumula sa probinsya ay nagustuhan ng publiko dahil ito ay isang kwento ng pag-angat na tunay at inspirasyonal. Bagaman hindi gaanong nasangkot si Empoy sa malalaking kontrobersiya, may mga pagkakataon na napag-usapan ng ilan sa kanyang mga personal na gawa at desisyon. Ngunit ang mga ito ay kadalasan ay bahagya lamang at hindi gaanong malala. Halimbawa, naging usap-usapan ng kanyang pag-guest sa rival show ng Eat Bulaga noong 2020 habang siya ay kapamilya talent, na naging dahilan ng reaksyon mula sa fans at ilang media observers, ngunit hindi ito umabot sa malubhang issue. Sa kanyang personal na buhay, pinipili ni Empoy na maging pribado ang kanyang love life. Sa isang panayam, sinabi niyang wala siyang kasalukuyang seryosong relasyon at mas gusto niyang manatiling pribado ang ganitong aspekto ng kanyang buhay upang mas mapanatili ang katahimikan at focus sa kanyang karera. Patuloy na abala si Empoy sa kanyang karera sa showbiz, higit pa sa pagiging aktor at komedyante. Siya ay naging endorser ng mga produkto at brand. At kamakailan ay nag-anunsyo bilang bagong brand ambassador para sa isang financial related na layuning ipromote ang financial literacy at responsableng borrowing sa mga Pilipino, isang malaking hakbang sa pagpapalawak ng kanyang impluwensya hindi lamang sa entertainment kundi pati na rin sa larangan ng marketing at advocacy. Hindi rin nawawala ang kanyang pagkakaroon ng mga personal na negosyo. Isa na rito ang kanyang way back 90s cafe and restaurant sa Bulacan, isang themed restaurant na nagpapakita ng nostalgia ng 90s culture na hindi lamang cafe kundi patuloy na ginagamit niya ang kanyang kita para sa mga pangmatagalang investments. Sa pagtanaw sa kanyang paglalakbay, makikita na ang buhay ni Empoy Marquez ay isang kwento ng determinasyon, pagpupursige at pananatiling totoo sa sarili. Mula sa pagiging isang simpleng lalaki na nagtatrabaho sa iba't ibang odd jobs hanggang sa pagiging isa sa mga pinakaginagalang at minahal na artista at komedyante sa bansa, ipinakita niya na ang talento at determinasyon ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo kundi sa tibay ng puso at dedikasyon sa sining. Ang kwento ni Empoy ay hindi lang tungkol sa pagiging sikat, kundi tungkol sa pag-angat, pagiging inspirasyon sa mga ordinaryong tao at pagmamahal sa pamilya at sariling kultura. Isang tunay na Pilipinong mandirigma sa larangan ng showbiz.